Inatake ng Rusya ngayong araw ang Kyiv Oblast gamit ang ballistic missiles kasunod ng malalakas na pag-atake ng Ukrainian drone at missile sa mga pabrika ng Rusya at bodega ng Wildberries kagabi. Ngayong Hulyo 24, tinamaan ng mga Ruso ang firing range sa rehiyon ng Kyiv habang may exhibition ng armas. Sa kasamaang palad, may mga namatay, nasugatan at nasira. Ayon sa mga ulat ng media, ito ay tungkol sa exhibition ng mga drone na tinatawag na armada. Ayon sa pinakahuling impormasyon, may 10 na ang kumpirmadong namatay at 100 ang nasugatan dahil sa pag-atake sa firing range sa Kyiv Oblast. Narito ang dahilan kung bakit hihimay natin ng matindi ang paksang ito ngayon. Ang anunsyo tungkol sa pagdaraos ng exhibition ito sa firing range ay malayang makikita sa internet. Ibig sabihin, maaring malaman ng mga Ruso ang tungkol sa kaganapan mula sa mga pampublikong sanggunian at umatake ng eksakto sa mismong kaganapan. Nakikita niyo ba ito? Naglalagablab sa Wildberries. Sa ikalawang bahagi ng episode na ito, pag-uusapan natin ang mga pag-atake ng Ukraine sa Russia kagabi. Ang raketang Flamingo ay tumama sa pabrika sa Kirov na gumagawa ng anti-aircraft missile para sa Russian Army, mahigit 1,000 kilometro mula sa hangganan. At dagdag pa, na yung araw ay nasusunog ang mga bodega ng Wildberries, pati na rin sa St. Petersburg, Tver at sa sinakop na Simferopol. Samantala, tiwala ang mga kanluraning analista na tinamaan na ng digmaan, lalo na ang mayayamang Ruso. At ito ay biglang nagbago ng pananaw nila tungkol sa digmaan. Kasabay nito, isinara ng Russia ngayon ang Dagat Itim. Maraming Ruso ang nagtangkang tumakas mula sa Russia dahil sa mga usap-usap tungkol sa mobilisasyon. Ako si Alexi Pechi. Talakayin natin ang mga paksang ito. Bago magsimula, hinihiling kong mag-subscribe kayo sa channel na ito. Malapit na tayong umabot sa 300,000 subscriber. Salamat sa suporta at mag-subscribe na. Sisimulan ko ang episode na ito sa pag-atake sa training ground sa Kyiv region dahil ito ang pinakamahalaga at pinakamasakit na balita ngayong araw. Noong Hulyo 24 ng hapon, naglunsad ng missile strike ang Russian Federation sa Kyiv region ayon kay Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine. Binanggit niya na may isinasagawang rescue operation sa lugar ng pinangyarihan ng pag-atake. Kalaunan, nilinaw ng Kyiv Regional Military Administration na ang distrito ng Bucha ang pinaka-naapektuhan ng pag-atake. Ayon sa impormasyon, naganap ang pag-atake sa pribadong polygon na may sinasagawang aktibidad. Bandang alas 11:30 ng umaga, isang serye ng mga pagsabog ang narinig sa Kiev. Ipinabatid ng hukbong himpapawid ng sandataang lakas ng Ukraine ang paggalaw ng ilang matutulin na target papunta sa kabisera at rehiyon matapos magbabala tungkol sa ballistic na banta mula Hilaga. Kumalat sa social media na di umano'y inatake ang eksibisyon ng teknolohiyang militar malapit sa Kyiv. Ikinuwento ito sa mga mamamahayag ng tagapagtatag ng kumpanyang gumagawa ng produktong pangdepensa na First Contact, si Valery Borovic. Ayon sa kanya, ito ay isang exhibition ng mga drone. Sa mayon, may ulat na 10 ang namatay at 100 ang sugatan. At ngayon, ito ang dahilan kung bakit mainit ang diskusyon sa mga social media. Ang anunsyo tungkol sa pagsasagawa na eksibisyon ng mga armas sa poligon. Ang anunsyo ay malayang makikita sa internet. Ito ay hayadang in-advertise. Ibig sabihin, hindi na kailangan pang maghanap ng impormasyon ang Russian intelligence. Sapat na ang pag-monitor ng mga pampublikong mapagkukunan gamit lang ang paghahanap sa keyword. I-type lang ang mga salitang gaya ng exhibition ng armas, exhibition ng drone, mga drone at iba pa. Ang contextual advertisement ay magbibigay ng impormasyon tungkol sa exhibition sa Kyiv region. Dahil dito, sinabi ni Borovic na posibleng ang pag-atake ay konektado sa isang particular na kaganapan. Hindi basta-basta, hindi rin random, at hindi lang basta sa isang lugar ng pagsasanay, kundi tiyak na alam na doon mismo sa oras na yon magtitipon ang mga gumagawa ng drone, mga kinatawan ng mga flight school, at syempre, ang mga militar. At kahit ano pa ang sabihin ngayon ng mga dating tagapayo ng dating ministro ng depensa tungkol sa ginawa ng mga Ruso na pagmamatsyag mula sa Himpapawid, pagmamatsyag mula sa Kalawakan, mga larawang satelayat at kung ano-ano pa,
Para sa ganitong mga ministro, delikado ang magganap ng ganitong aktibidad ng hayagan. Pero patuloy pa rin nila itong ginagawa kahit di malinaw ang dahilan. Hindi ko nababanggitin ang apelido, pero kung titignan ninyo ang social media ngayon, makikita ninyo ang ilang apelido ng dating tagapayo ng dating ministro ng depensa na nagsasabing nahanap ng mga Ruso gamit ang reconnaissance kung saan ginaganap ang mga aktibidad. Uulitin ko, lahat ito ay open access. At dito, ipapaalala ko na, noong Agosto 2023 pa lang, tinamaan na ng mga tropang Ruso ang sentro ng Chernihiv. Noon, isang raketa ang tumama sa lokal na teatro na pinagdarusan ng exhibition ng drone na UTIP Tashki. Noon, 7 ang namatay at higit 150 ang nasugatan. Ang Victory Drones na itinatag ni Maria Berlinskaya na matagal nang nasa larangan ng drone ang nag-organisa ng exhibisyong iyon. Dati malakas siyang kinritiko dahil sa ganitong aktibidad. Ngayon 3 taon matapos, isinagawa uli ito ng hayagan. Ang konklusyon mula sa kwentong ito ay simple. Ang pampublikong anunsyo ng aktibidad na dinadaluhan ng gumagawa ng armas at militar ay tila paanyaya na sa pag-atake ng Russia. Ang kalaban ay mahusay, magbasa ng ating mga website, Telegram channels, mga komunidad at iba pa, at mas maingat pa silang magbasa kaysa sa atin mismo. Tungkol naman sa pangkalahatang larawan ng pag-atake ng Russia sa araw na ito, sa rehiyon ng Chernihiv, may isang pension house na naapektuhan. Sa Kherson, sugatan ang 68 anyos na lalaki, habang sa rehiyon ng Odessa, may babaeng napektuhan kasama ang anak niya. Ang ating depensa sa Himpapawid ay nakabagsak ng 164 na target sa Himpapawid magdamag at ngayong umaga. Nakikita nyo? Grabe. Natulog ako kagabi, walang narinig dahil malalim ang tulog ko. Pagising ko kanina, ito agad ang nakita ko. Hanggang ngayon, nangiininig pa rin ako. Pakiramdam ko, ang bodega sa altar ay nasa St. Petersburg, karugtong. Ayun, nagliliyab siya, Wildberries. Nasa toll road na ako. Matindi ang apoy, sakto pa sa pinakamalaking bodega sa St. Petersburg. Pinabagsak ng air defense. Gumana ang air defense, lahat, mga 7. Milampasan ng lahat ng bodega at pinarget mismo ang Wildberries. Tuloy. Eto, buti dito. Tuloy. Ito tuloy. Ito tuloy. Ito tuloy. Ito ay karugtong. Karugtong. Salamat tayo dahil nandyan ka. Salamat tayo. Ngayong gabi, nagliyab ang buong Rusya. Nung umaga ng Hulyo 24, tinamaan ng puwersa ng depensa ng Ukraine ang isang pasilidad ng depensa sa lungsod ng Kirov. Ang buwang pangalan ng target ay korporasyon ng Viatskoy na pabrika ng makinarya Avitech. Kasama ito sa konsorsyum na Almaz Antey, pangunahing estruktura ng paggawa ng Russian Air Defense. Tingnan natin kung ano talaga ang ginagawa ng pabrika na ito dahil dito nakaasa ang pag-unawa kung gaano kasakit ang tama. At alam nyo ba kung anong ginamit sa pag-atake? Raketang Flamingo na ayon sa mga Ruso ay wala raw ang Ukraine.
Alam nyo, pasensya na sa kaunting paglihis, may episode ako sa YouTube channel ko tungkol sa raketang Flamingo na paminsan-minsan ay nagiging relevant ulit. Paminsan-minsan, nakakabasa ako ng komento halos isang taon na may mga Rusong nagsusulat na walang ganyang raketa, imbento lang yan, cartoons lang ang pinapakita. Ngayon, ito na ang tinutukoy nilang cartoon. Yung cartoon ay tumama sa pabrika sa Kirov. Ano nga bang mahalaga doon? Una, itong pabrika na Avitech ay kasali sa paggawa ng mga anti-aircraft missile system na TOR. Short-range air defense ito ng militar na gamit ng mga Ruso para protektahan ng tropa at pasilidad nila laban sa drone at missile natin. Ibig sabihin, pinipigilan natin ang produksyon ng air defense nila. Mas mahalaga, ang kumpanyang ito ang nagsusupply ng mga pyesa para sa mga makina ng mga misil na K-101 at K-50. Pareho ang dalawang missile na ito bilang strategic cruise missiles na madalas gamitin ng mga Ruso sa malawakang pag-atake sa ating mga lungsod. Ibig sabihin, direkta ang pabrika sa paggawa ng gamit na tumatama sa bahay ng mga Ukrainyano. Pangatlo, bukod pa rito, ang kumpanyang ito ay dalubhasa sa mga air-to-air missile, target missile, ejection seat at mga sistema ng aviation. Ang ginamit para tamaan ang pabrikang ito ay talagang ipinagmamalaki. Naglabas ngayon ng video ng missile launch si Denis Stillerman, co-founder ng Ukrainian Firepoint. At kinumpirma ng kumpanya na ang pabrikang nasa Russia ay tinamaan ng isang cruise missile na FP-5 Flamingo na gawa sa Ukraine. Mahigit 1,000 kilometro ang layo mula hangganan ng Ukraine sa tuwid na linya. Sarili nating missile, sariling gawa, 1,000 kilometro papasok. Para sa akin, maganda ang resulta nito. Ang mga naging epekto ayon sa panig ng Russia ay ang mga sumusunod. Kinumpirma ni Gobernador Alexander Sokolov ng Kirov ang pag-atake sa isang kumpanya sa Kirov at ang pagkakaroon ng mga nasugatan, ngunit hindi siya nagbigay ng detalye. Kalaunan, tumaas ang mga bilang. Lumabas na 6 na tao ang namatay sa mismong lugar at 26 pa ang nasugatan. Anya, napulan na ang sunog at naibalik na ang kuryente at tubig sa lungsod matapos ang pag-atake. Ayon sa mga saksi, nabasag ang bintana ng mga gusaling, 300 metro ang layo mula sa pangsabog na nagpapakita kung gaano kalakas ito. At narito ang isang detalye na marami ang sinasabi tungkol sa kanilang organisasyon sa mga mababangis na Ruso. Ibig sabihin, ayon sa mga tao sa social media, walang anumang babala tungkol sa pag-atake, hindi tumunog ang mga sirena ng air raid at mukhang hindi talaga isinagawa ang paglikas ng mga empleyado. Ibig sabihin, tuloy-tuloy ang trabaho sa pabrika hanggang tinamaan nito ng raketa. Ibig sabihin ang pabrika, pasensya na, si Almas Antey na siya mismo ang gumagawa ng mga sistemang pangdepensa sa himpapawid ay hindi nabigyan ng babala, walang sirena ng air raid at walang depensa sa himpapawid na nagprotekta rito. Aba, nakakatuwang ironya. At si Zelensky ay nakomento tungkol sa pag-atake gamit ang mga sumusunod na salita. CP, ngayon tinamaan ng ating mga puwersa ng depensa ng Ukraine ang isa sa pinakamalagang pasilidad militar sa Kirov, Russia. Nagbibigay ito ng mga bahagi para sa aviation at missile na teknolohiya na partikular na ginagamit sa malalaking pag-atake sa ating mga lungsod at komunidad. At pagkatapos, tinawag niya itong makatarumang tugon sa mga pag-atake ng Russia sa Ukraine at idinagdag na ang long range na mga parusa ay gumana sa layong halos 1,350 kilometro sa isang oil facility. Ibig sabihin, hindi lang pabrika ng missile sa Kirov ang tinamaan. Habang nasusunog ang Kirov, umatake naman ng ating mga drone, hindi mga missile, sa mga pasilidad ng logistics. Mayon, umabot ang operasyon sa hilaga ng Rusya, pati na ang kanilang pangalawang kabisera. Sa St. Petersburg, inatake ng mga drone na FP-1 ang isang logistics complex. Ang logistics complex ng Wildberries ay isa sa pinakamalaking sentro ng pagproseso at distribusyon ng produkto ng kumpanya sa hilagang kanlurang Rusya. Matapos ang ilang tama, nagsimula ang sunog doon. Binibigyang diin ko, ilang beses tinamaan. Walang kahit anong depensang panghimpapawid ang nagprotekta at wala na ring masyadong nagtangkang lumaban sa ataking ito. Mga subtitle di maturzo. Ang subtitle di maturzo.
Ayan, lumilipad na. Ayun na siya, ayun na siya, ayun na siya, ayun na siya, ayun na siya. Putanghina. Napansin mo ba kung gaano nakadalas ang mga drone at misil ng Ukraine ay malayang lumilipad sa buong Russia kahit 1,300 o 500 kilometro kahit gaano pa kalayo? Malayang lumilipad, umaatake ng mga imbakan, umaatake ng mga oil refinery, umaatake ng kahit ano at ang pinagmamalaking depensa sa himpapawid ng Russia, wala talagang magawa tungkol dito. Naalala ko dati, may nasasabat pa sila, pero ngayon, normal na lang ito. Ang gobernador ng Leningrad Oblast na si Alexander Drozdenko ay nagulat na 33 drone ang pinabagsak sa ibabaw ng reyon pagkatapos ng 3:00 na madaling araw. Klasikong pahayag daw, lahat daw ay napabagsak kahit sabay-sabay ang mga ulat ng malawakang pag-atake sa reyon sa social media. Tuloy tayo. Tver, iniulat ni Vitaly Korolyev, pinuno ng rehiyon, ang pagkasunog ng gusaling administratibo ng logistics center sa elevator matapos ang pag-atake. Nakunan ng mga residente sa larawan at video ang sunog. Hindi sinabi ng otoridad ang lawak ng insidente pero kita may mga nasusunog na bodega. At ito ang pinakakapansin-pansin. Sa mayon, nililinis ng sandatahang lakas ng Ukraina ang basura mula sa Crimea ng Ukraine na dinala roon ng mga hindi naliligo at mababangis na Ruso. Sa Simferopol, nagkasunog din sa bodega ng Vilbers matapos tumama ang drone. Patuloy na sinisira ang mga bodega ng Vilberis. Ngayon, heto ang pinakakawili-wili kung paano ito gumagana hindi sa militar kundi sa panlipunan at psikolohikal na aspeto. Direkta ang mga pag-atake sa mga bodega ng Vilberis. Ngayon, binuksan ko ang Wall Street Journal at nakita ko ang isang artikulo tungkol sa mga pag-atake sa Vilberis. May hiwalay na pagsusuri at ang konklusyon ay hindi maganda para sa Kremlin. Ito ang pangunahing pahayag ng pahayagan. 4 na taon na pinoprotektahan ng Kremlin ang mga Ruso mula sa mga epekto ng digmaan, pinananatili ang anyo ng normal na buhay para sa mayayamang tagalungsod habang ang mga mahihirap ay basta na lang ipinapadala para mamatay sa Ukraine. Ganito ang itsura ng sitwasyon. Bukas ang mga tindahan, dumarating ang mga delivery at ang digmaan ay parang malayo lang na napapanood sa telebisyon. Pero ngayon, tinatamaan na ng mga Ukrainian drone ang mga logistics center ng pinakamalaking kumpanya ng e-commerce sa bansa, kaya dinadala na nila ang digmaan mismo sa mga tahanan ng Russian middle class. At ayon sa ulat, 81 milyong tao kada buwan ang gumagamit ng serbisyo ng Vilberis. Mas marami ito kaysa kalahati ng populasyon ng Russia. Ayon sa Wall Street Journal, matagal nang may hindi pagkakasya bago pa man ang usapin sa mga bodega dahil sa kakulangan ng gasolina dulot ng ilang buwang pag-atake ng Ukraine sa mga oil refinery. Pagkatapos, binanggit ng publikasyon ang pagtataya ng Oxford Economics mula sa kanilang analytical note na yung linggo, eksaktong CP. Ang krisis sa gasolina marahil ang pinakakapansin-pansing dagok para sa mga karaniwang mamamayan mula noong mobilisasyon ng mga bagong tropa noong Setyembre 2022. Kasabay nito, tulad ng diin sa publikasyon, hindi nagpapakita si Vladimir Putin ng kagustuhang bawasan ang ambisyong militar kahit lumalala ang ekonomiya. Ibig sabihin, lalong nahihirapan ang mga tao pero ipinagpapatuloy pa rin niya ito at sa totoo lang, ito ang pinakamalinaw na nagpapakita ng tunay na kalagayan ng Russia. Kahit mamatay na sa gutom ang mga tao sa Russia, balewala lang ito kay Putin dahil may digmaan siya, Roma, Donbas at kung ano-ano pa. At lohikal na kasunod nito, 2 balita kung paano tumutugon ang mga Russian. Unang balita, opisyal na inihayag ng Russia ngayon na mapanganib na para sa paglalayag ang kanilang mga tubig sa Dagat Itim. Hindi pa man nakakapagdiwang ang mga Ruso na hindi na pumapasok ang mga barko sa mga daungan ng Odessa, nalaman nilang hindi na rin ito pumupunta sa kanila. Ayon sa Bloomberg, ang babala ay para sa lahat ng barkong nasa eksklusibong zonang ekonomiko ng Russia sa Dagat Itim at ipinaliwanag ito ng Russian Ministry of Defense bilang banta ng pag-atake ng mga Ukrainian na drone at sea drone. Pag-isipan nyo ang laki ng pagbabagong ito. Ang bansa na 4 na taon nang sinusubukang sakalin ang mga daungan ng Ukraine
ay umaamin ngayon na ang sarili nitong karagatan ay hindi naligtas. Ibig sabihin dahil sa mga drone natin sa dagat at impapawid, naging problema para sa mga Ruso ang dagat itim. Pangalawang balita, bigla na lang nagsilisan ang mga Ruso mula sa Russia. Ang bilang ng mga paghanap sa internet tungkol sa kung paano kumuha ng pasaporte para makalabas ng bansa at kung saan maaaring pumunta ng walang visa ay mabilis na umabot sa record mula nang magsimula ang malawakang digmaan. Malinaw ang dahilan. Noong Hulyo 22 sa loob lamang ng isang araw, ipinasa ng State Duma ng Russian Federation ang batas na nagpapahintulot sa mga nahatulan ng banditismo at pagpupuslit ng droga na ipadala sa labanan. Naghahanda ang Rosgvardia ng pagpapalawak ng kapangyarihan nito para sa panahon ng mobilisasyon at batas militar. Tinataya ng Ukrainian intelligence na hindi bababa sa 500,000 katao ang ipapatawag para sa draft na yung taglagas. Tungkol sa paksang ito, may inilabas akong episode kahapon. Nasa paliwanag ang lohika kung bakit dapat matakot at tumakas ang mga Ruso palabas ng Russia. Lahat ng salik ay nagpapakitang mag-aanunsyo si Putin ng mobilisasyon na yung taglagas. Ang format nito, ibang usapan na. Kaya pumunta kayo sa channel at kung hindi nyo pa napapanood, panuorin nyo ang nakaraang episode tungkol sa paksang ito. Totoo, mas mahirap ng tumakas. Ayon sa lumabas, opisyal na mahigit 3 milyong Ruso nang nabigyan ng mga limitasyon sa pag-alis ng bansa sa loob ng 1 taon. At ang mga lalaki ay agad tinatanggihan sa pagkuha ng pasaporteng pang-ibang bansa. Konklusyon, mahirap ang araw na ito dahil sa sakit ng balistik na pag-atake sa lugar ng pagsasanay sa Kyiv Oblast kung saan may eksibisyon ng armada. 10 ang namatay at 12 nang sugatan dun. Yan ang alam natin habang nire-record ang episode na ito. Isang mapait na aral tungkol sa mga lantad na anunsyo na binabasa ng kaaway kapalit ng datos ng paniniktik. Ang Operasyong Flamingo ng mga Ukrainian ay umabot ng 1,000 kilometro hanggang sa pabrika ng Almaz Antey na gumagawa ng mga sistemang panlaban sa himpapawid at bahagi ng misail na tumatama sa ating mga lungsod. 4 na bodega ng Walberis mula St. Petersburg hanggang Simferopol agad na nagliyab at naroon ang mahalagang epekto. Umabot na ang digmaan sa gitnang uri ng Russia. Ang krisis sa gasolina ang naging pinakaramdam na dagok para sa mga karaniwang Ruso mula noong mobilisasyon noong 2022. Maraming tao ang naghahanap ng paraan para makaalis ng Russia. Samantala, idineklara ng Kremlin na mapanganib ang sarili nitong bahagi ng dagat itim. Dito ako maglalagay ng tutuldok-tuldok. Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung nais nyong suportahan ng YouTube channel na ito, lubos akong magpapasalamat. Magagawa niyo ito sa pamamagitan ng kahit anong donasyon gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.